Ilabas mo yung totoo. Magpakatotoo tayo. Okay, game. Huwag peke. Game. Go. Sir, simula. Bakit ka nawala? Bakit ka nawala? Simula nung una nating problema. Kwento mo. Huwag mo ikwento yung kung ano yung dahilan na kasalanan mo kasi ayoko ring banggitin. Teka, kailan mo siya nawala? Anong date o ano? Yan. December 19 after Christmas party, hindi na siya umuwi. Bakit? Basta kung may problema kami ni Pacboy. Okay, ayoko naman banggitin kung ano man yung ginawa nito. Kaya kung mapapansin nyo, puro bash ako sa social media na hindi ko sinasagot. Naglabas lang ako na, ay may boyfriend na ako, naglabas lang ako ng ganun. Wala eh. Doon ako naging masaya eh. Kumbaga, si Pacboy sa side niya, nung time na yon siguro masaya siya. Tapos ako, bumira ako nitong January. Sige, masaya na ako biglang. Ito na yung kasiyahan ko. Ikaw kasi ang problema sa'yo, hindi ka nagpapakita sa social media. Kaya iniisip nila, depressed ka dahil sa akin. Mga idol, kasalanan ko naman din talaga. Kasi nung mga time na kailangan niya ako, yun na nga, yung nasa ospital siya. Wala ako nun. Halos inumaga na ako pauwi nun. Pero, ang totoo nun, kahit nagalit siya kasi yung time na nasa ospital siya, walang kasama yung bata dito sa bahay. Oo, hindi, huwag natin ano yan. Hindi reason, yung sa pagbo-boyfriend ko naman, hindi reason yung mga kasalanan mo na dahil nawala ka nung New Year, hindi yun. Teka lang okay, yung mga nangyari noon na sobrang stress na ako, na-stress na talaga ako na hindi ko na nakayanan, hindi na nakayanan ng mental health ko talaga na lagi ako na hospital, di ba? Yung time na yon, yun na yung nagkaka-problema kami ni Pacboy na actually, mahal namin ng isa't isa. Pero, walang kami. Kumbaga, ayaw lang namin pangunahan yung panahon siguro. So, parang tingin namin, nagkakapaan pa kami ng ugali. Kunyari, parang may inaantay siya na bagay na i-improve ko sa akin. Pero, tingin niya, hindi pa niya nakikita. Ngayon, kaya kami magkasama ni Kalbo. Yan, kasi para ayoko nakikita siya na ganyan, na parang nahihirapan. Kasi, nung hindi na siya nagpapakita, eto lilinawin ko lang, nung hindi na siya nagpapakita, wala pa si Tapang noon. Wala pa sa buhay ko. Kumbaga, ayun nga, akala ko hindi na siya magpapakita, hindi siya magpaparamdam sa akin kasi ayaw mo nang umuwi, wala naman akong ginawa. Kung siguro, kasi masungit ako minsan eh, sobrang strict ako sa bahay, di ba? Pero yung may bagay kasi siya na hindi niya talaga maiwasan, kaya sa utak ko parang sakit-sakit na parang ano bang kulang, ano bang kailangan kong gawin para itigil mo yung ganitong bagay. Hindi ko na alam gagawin ko. Ngayon may dumating sa buhay ko na parang, ay sige, subukan ko. Pero yung pagmamahal ko kay Pacboy, hindi nawawala yung bilang pamilya. Pero hindi mo naman ginamit talaga si Pacboy. Kasi maraming sabi, ginamit mo na si Pacboy, nagpaka-famous ka lang daw after nun. Eto after mo mag 4 million, parang iniwan mo na si Pacboy sa hindi ko kasalanan kung dumami yung followers. Pero nung una pa lang, nung nakilala ko si Pacboy, nagbablog na ako. Sa YouTube ako noon. 'Di ba? Nung nag-collab kami ni Pacboy, nung nasa inyo siya, pumunta ka dito, 'di ba? Hindi natin expect na puputok. Masyado ako naging kampante. Yan. Siguro pakiramdam ko, parang tumaas ako, lumaki ulo ko, gano'n. Natakot na, aalis ako dito. Kasi mabunga nga ako kapag ka nakakita ako ng yung pagpasaway siya, mabuingay ako eh. Yung mga panahon na yon, hindi ko pinahalagahan yung pagmamahal na yun. Hindi kayo mabang na yung mamayabang ka, ganto ka, hindi ka ganun. Kumbaga, naging kampante ka lang. Ayun, gusto ko lang din mag-sorry kay Pacboy. Kung gusto ko rin mag-sorry sa inyo, alam ko, nasaktan ko yung feelings mo. Ngayon lang, alam mo yan, ngayon lang ako ganto. Hindi ko rin alam, parang biglang boom, biglaan eh. Siguro sa sobrang saya ko, hindi ko na namalayan na nasasaktan ko na pala si Pacboy. Kung tutuusin, guys, wala naman siya sa estado na, dyan sa point na yan, hindi siya darating sa point na yan kung naging nagpakita ka. Hindi, kung siguro kung inayos ko, and then, siya naman, nung time na wala ako, ang naging
comfort zone niya is yung nandun siya sa Cebu. And siguro si Boy Tapang yun nandun, that time, na-stress siya sa akin. And tingin ko napagod na rin siya. Hindi, sa totoo lang. Pagod. Sa totoo nung nakita ko yung live nito. Kasi hindi ako nagkulang eh. Lagi kitang lagi kitang kinokontak araw-araw, di ba? Wala pa ang Tapang, araw-araw kitang kinokontak, nasan ka, umuwi ka. Pero anong ginagawa mo, deadma? Kaya naman natanggap ko yun sa kanila ni Tapang. Hindi ako tumingin sa galit eh. Yung naging sila. Ang tinignan ko kasi dyan, yung mga bagay na naitulong mo. Kung paano mo nabago yung isang fuckboy, kung paano mo natulungan. Di ba? Hindi, yun yung tumingin ako sa hindi ako tumingin sa galit ko. Tumingin ako sa mga bagay na naitulong niya sa akin, sa kung paano niya ako binago. Teka lang, lilinawin ko lang tag dito, lovely. Yung mga vlog namin, sinasabi yung ginamit si Backboy, nung nawalan siya ng page, yung mga video niya na ginagawa ko, yung mga content sa akin niya ina-upload sa page ko. Kaya guys, Ako pa nag-e-edit nun sa sobrang tamad mo. Alam ko yan. kaya nga, Todo trabaho ako. kaya itong mga oras na to, Wala, nalulungkot na ako kasi hindi na kami magkasama. Iyak ako, bang ina nyo. masakit guys, pero kailangan natin tanggapin kasi tutusin, walang problema to tao na to. Sobrang bait neto. Sobrang bait. Hindi niya ako ginamit. Tinulungan niya ako tinulungan niya ako mag-grow. Yun. Di ba, pangako ko sa'yo noon na aayusin ko yung buhay mo? Diba? Tulungan mo rin yung sarili mo. Itigil mo kung ano yung dapat mong itigil. Sila Norbin, di yan nagkulang din sa'yo. Ang bait nila sa'yo. Sobra. Alam ko na ba? Oo, hindi yan nagkulang sa'yo. Seryoso. Ayoko na lang banggitin kung ano talaga yung ginawa mo, kung ano yung ginagawa mo. Diba, para hindi naman sabihin ng ibang tao na, ay, ganito si Pacboy, ganyan. Hindi. Kung ano yung problema na lang ni Pacboy. Basta may problema, kumbaga, sa atin na lang yun. Gusto ko magkaroon ka ng sariling bahay. Yun. Yun talaga yung goal ko. Kung ano yung pagkakamali mo, siguro, ano na lang yan, aral. Pinitik ka ni Lord na parang aral na lang yan, gano'n. Sa dun sa mga nakita kong video, sumasayaw ako, di ko rin expect, ba't ko nagawa yun? Wala masaya ako Huwag na tayo magpaka-impokrita, ganun ako Di ba? Yun na yun Kumbaga, naging masaya ako. Siguro sa sobrang saya ko, hindi ko na namalayan na ang pangit na pala ng tingin ng tao sa akin. So, signing off na ba ang Paco White? Oo. Kumbaga parang ako, nalulungkot ako. Pero gusto ko na rin kasi magpakatotoo. Nahihirapan din ako dun sa ginagawa natin. Na pag nag-vlog tayo, wala nang feelings, hindi katulad noon Hindi katulad noon na pag nag-vlog tayo, pag nag-vlog tayo na itong mga nakaraan, pagkatapos ng video, wala na. Higa na, edit na ako. Ang ganun. Yun, nagbibigay kami ng advice. So, kaya nagpunta kami mag-asawa dito, sinama namin si Pacboy para may closure. Kumbaga, maliwanagan yung mga fans nyo. Kasi nga, ikaw nababash ka, kilala naman kita, prank ka tao. Si Pacboy, mabait din naman. So, sabi ko nga kay Norby, meron na sila isang bagay na hindi nila napagkasunduan. Kaya, ganun nangyari. Kumbaga, way na yan siguro ni Lord. Na sabi nga, pinagtagpo kayo pero hindi tinadhana. Teka lang, may comment pa. Inagaw daw ako sa'yo. Hindi po niya ako inagaw. Ay, hindi po siya inagaw sa akin. Kasi, wala po talagang kami. Yan ang totoo. Ang sakit. Ayun, gusto ko lang mag-message din siyempre sa, kay Boy Tapang na thank you kasi andiyan ka ng mga panahong wala ako. Andiyan ka ng mga panahong malungkot siya. And maraming salamat kasi dahil nakita ko na kung gaano siya kasaya nung mga panahong wala ako at kailangan niya ako. Ayun na nga, thank you sa'yo. Yun, stay in love and focus lang sa goal nyo. Yan, magbahalan kayong dalawa.
Sige, minsan dalaw ka sa Cebu para makita mo kami ni Chire. Oo, sige. Pero baka hindi na rin siguro.